ating pananampalataya, kapag tayo nabuhusan ng banal na Espiritu, nagiging leon tayo sa paggawa. Amen. Amen. Dahil ang sabi rito mga kapatid, ang dugo, bubuhos ang banal na Espiritu. Magkakaroon ng ano ho mga kapatid, pangangasiwa ng panibagong buhay para kay Kristo. Kaya pala, kung halimbawa si sister, bagamat hindi siya magaling magsermon, pero magaling siyang magluto sa loob ng iglesia, magaling ngumiti si brother sa loob ng iglesia, pagka nabuhusan ng banal na Espiritu, yung talento ng bawat isa sa loob ng iglesia, nagiging makapangyarihan ang Sugit Church, mga kapatid, para handang humayo at maraming mga kaluluwa ang aakayin para palapit sa Panginoon. Kaya sa bahaging ito yung kapangyarihan ng pananagumpay ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Kapag ang ating mga buhay ay inilapat natin at handa nating ibigay ang ating sarili at buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, mga kapatid, mahalaga yung tinatawag na baptism by the Holy Spirit or of the Holy Spirit, mga kapatid. Merong tinatawag sa banal na kasulatan na sa panahon na tayo'y lumalakip sa kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, kinakailangan na yung ating mga buhay ay nagkakaroon ng tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung dati nating buhay, iniiwan natin, inilalakip natin unti-unti sa paglago ng ating pananampalataya para tayo'y lalago kay Kristo at samantalang tayo lumalakad sa pagpapakabanlan ng buhay. Nag-aantay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, ang buhay natin, mga kapatid, ay naakay sa pagpapakabanlan. Sapagkat meron tayong tinatawag na bautismo sa banal na Espiritu. Ang sabi po sa ating pong 28 fundamental beliefs, mga kapatid, silang nakahandang tumugon ay binabago at pinapanauli ng banal na Espiritu, alin daw ho, yung kanilang mga buhay tungo sa larawan ng Diyos. Sarap nito, mga kapatid. Kaya bagamat tayo'y makasalanan, pero ang isang tao na handang isuko ang kanyang sarili sa Panginoon, yung kanyang puso ay pupubangan niya palagi ang Panginoon. Walang imposible na ang isang tao ay mababago ang kanyang buhay para kay Kristo, para sa buhay na pagpapakabalan. At pag dumating ang Panginoon, handa na tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo bilang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ang ating pong buhay pananampalataya, mahalaga na kinakailangan araw-araw tayo po'y lumalago para kay Kristo. At ang banal na Espiritu, magtatagumpay lamang, ang sabi po dito sa ating 28 fundamental beliefs, kung ang puso ng isang tao ay ano daw ho? Handang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Eh, paano kung hindi handang tumugon, Brother Arthur? Wala. Sabi ko nga, doon sa ating lesson kanina, doon sa Galatia 5:22, ano ho? Yung Holy Spirit, magkakaroon ng katugunan sa ating mga buhay kung ang isang tao ay willing tumugon sa panawagan ng banal na Espiritu. Eh, paano kung ang laman ng puso natin araw-araw ay taliwas doon sa naisin ng banal na Espiritu? Brother Abraham, awanin. Awanin na. Mati mga sarili niya. Kasi walang puwang, sabi sa Bisaya, dili makasulot pa. Kasi walang puwang na papasok ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao kung ang puso ng isang tao ay punong-puno ng kasalanan. Puno ng kamunduhan.
Papasok lamang ang banal na Espiritu kung ang isang tao na nabubuhay sa mundong makasalanan ay aalisin niya sa kanyang puso ang mga bahagi ng mundo at lalapatan ng bahagi ng buhay para kay Kristo. Ang sabi ng 28 Fundamental Beliefs, para magkaroon ng pagtatagumpay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya naman, doon sa John 14:26, nang kausap ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad kung nandito pa sa lupa, sabi ng ating Panginoong Hesus, dadapat ang mga aliw, yung banal na Espiritu, sa makatwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sabi nito, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kaya yung ating pagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw, mga kapatid, yun ang magpapalago ng ating pananampalataya, yun ang magpapadalisay ng ating puso para kay Kristo, at yun ang magpapatatag sa haharapin nating matinding kabagabagan para tayo patuloy na magtagumpay at ang banal na Espiritu ay magtatagumpay sa ating pong mga buhay. Kaya naman, doon po sa 16:13 ng John, ang sabi, gayon man kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay ng kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya mga kapatid, imposible ng isang tao na hindi magtatalaga para sa Panginoon at sa kanyang mga banal na salita at hindi hihilingin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi niya makikita yung mga bagay na darating kung yan na nga ba si Kristo o hindi pa. Ang sabi ni Mrs. White, yung ating propetisa, ang tanging magbibigay sa atin ng liwanag, kaalaman at pagkaunawa para mahanda tayo sa matinding kabagabagan na darating ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na naayon ang ating puso kung gaano katatag ang pagkatanim natin sa salita ng Diyos. E paano kung araw-araw sa buhay natin wala tayong panahong magbasa ng banal na kasulatan? E paano kung araw-araw sa buhay natin iba ang pinapasok natin sa ating mga puso? Paano magkakaroon ng kapangyarihan at pagtatagumpay ang gawain ng banal na Espiritu? Wala nang pinakamalungkot at kawawang tao sa sanlibutan. Sabi ng banal na kasulatan ay ang pighatiin niya ang panawagan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sa buhay natin ito, habang may pagkakataon pa tayo, sabi po ng John 5:22, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, pansinin natin mga kapatid, ano daw ho? Dumirinig ng aking salita, at pagkatapos, bukod sa kanyang pagkarinig ng salita ng Panginoon, kinakailangang sumampalataya. At pagkatapos ng mga kapatid, sabi rito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang kanyang buhay ay hindi na malalagay doon sa pagkatol, kundi ang kanyang buhay ay malilipat na sa kaligtasan. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, alam na natin kung ligtas tayo o hindi. Kasi alam natin, yung buhay nating tinatahak kung ano tayo at saan tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, ligtas ka ba brother? Hindi ko pa alam eh. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Kasi sa unang bahagi ng proseso ng kaligtasan, nang tayo'y mabautismuhan, tinanggap natin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, tayo ay ligtas na sa kapangyarihan ng kasalanan. At upang tayo magpatuloy sa pagkaligtas ng ating Panginoon, kinakailangan mga kapatid na ganapin natin yung bunga ng pagkaligtas natin sa atin ng ating Panginoon. At samantalang tayo mga kapatid, ginaganap natin ang bunga ng pagkaligtas ng Panginoon sa atin, kinakailangan madiligan, kinakailangan palakihin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Noong Old Testament, ang nakisama sa atin ay ang kadyusan. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, noong New Testament, bumaba si Jesus Christ para siya mismo yung magkatawang tao at ipakilala ang daan ng kaligtasan. Pagkatapos ni Jesus Christ umakyat sa langit, ang sabi sa John, susuguin yung mga aliw. Katulad, nung umakyat, at yung narito sa atin ngayon, walang iba kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Siyang magbibigay sa atin ng katatagan. Siyang magbibigay sa atin ng pagkaunawa. Siyang magpapatibay ng ating mga pananampalataya. Bagamat tayo may mga kahinaan, pero kung handa nating isuko, mga kapatid, ang ating buhay para sa Diyos, siyang magbibigay ng imposibleng kapangyarihan sa atin upang matupad natin ang kalooban ng ating. Paano po, mga kapatid, magtatagumpay ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay? Ugaliin natin, sikapin natin na sa araw-araw nating buhay, yakapin natin ang kanyang mga salita. At ito ang magpapatibay, ito ang magpapatatag, at ito ang magiging tagumpay ng ating buhay Kristiyano upang tayo mahanda sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang aking dalangin, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at ang Banal na Espiritu ang patuloy na managana sa ating mga buhay. Lagyan natin palagi ng puwang at kapangyarihan sa ating mga puso upang sa ganun, mga kapatid, lumakip tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon at sasalubong tayo na magmamana ng kaharian inihanda sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang aking dalangin, pagpalain po tayo.